Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko po yung katanungan ng mga kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na kayo kung ilang katanungan lang po ang kaya kong sagutin ngayon mga kaibon. Medyo masama pa kasi ang pakiramdam ko. Pinilit ko lang na gumawa po ng content para po meron kayong mapanood, at doon sa mga kaibon natin na nagtanong, masagot ko rin po yung katanungan nila at magkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. About po doon sa mga kaibon natin na nagtatanong sa comment section, once na hindi ko pa po na-replyan or kaya napusuan, huwag nyo pong buburahin yung katanungan po ninyo. Yun kasi ang palatandaan ko doon na meron tayong katanungan na sasagutin, yung mga hindi ko pa po napusuan or na-replyan. Huwag po kayong magtatampo kung hindi ko agad masagot yung katanungan po ninyo. Ang dami kasing nagtatanong sa akin mga kaibon, hindi ko naman po yan kayang sagutin ng isahan dahil masyadong hahaba po ng hahaba yung video natin. Kaya po bilang respeto sa mga kaibon natin na nagtatanong, inuuna ko muna yung mga nauna rin na nagtanong. Yun muna ang inuuna kong sagutin bago po yung mga kaibon natin na medyo nahuli na katanungan. Sana po naunawaan po ninyo. Maraming salamat mga kaibon. Ito po yung una na katanungan sa atin ng kaibon natin. Ang tanong, normal lang po ba na hindi sabay-sabay ang pagpisa ng mga itlog? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung normal ba na hindi sabay-sabay yung pagpisa ng mga itlog, normal po yan dahil hindi po yan sabay-sabay na nilabas. Kaya hindi rin po yan sabay-sabay mapipisa. Ganito po yan. Halimbawa po ang breeder po ninyo, merong itlog ngayon na una. Magkakaroon po ng pagitan 2 days, 3 days or kaya naman 4 days bago po magkaroon ng kasunod yan. Halimbawa po sa pagpisa, ganon din po yan. Halimbawa po napisa yung pinakang una, magkakaroon din ng pagitan yan 2 days, 3 days or kaya naman 4 days yung magiging pagitan. Dahil hindi po kasi yan sabay-sabay mapipisa dahil hindi naman po sabay-sabay silang nilabas mga kaibon. Nagkakaroon din ng pagitan po yan. Kaya po normal lang po yan na magkakaroon po ng pagitan sa pagpisa. Wag po kayong mag-alala dahil kung magaling ang breeder po ninyo, lahat naman po yan mapipisa. Pero hindi talaga po yan sabay-sabay. Magkakaroon pa rin po yan ng pagitan. So yan po. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng napaka-importanting idea kapag po merong mga itlog ang breeder po natin. Once po na merong itlog ang breeder po ninyo, iwasan po ninyo or wag na wag po ninyong bubulabugin ang breeder po ninyo na merong itlog. Alam nyo mga kaibon, kapag po nabulabog natin ang mga breeder natin na merong itlog, ito ang medyo kakaiba. Nakakatakot minsan kung hindi tayo marunong magpalabas. Kasi kapag nabulabog natin yung mga breeder natin at na-deform or naging iba ang posisyon ng itlog niyan dyan sa loob, yan na po ang tinatawag na egg binding. Hindi po yan makakalabas kasi mga kaibon. Yan po ang sanhi ng egg binding. Naiiba po ang posisyon ng mga itlog dyan sa loob kaya hindi makalabas. Kahit po yung mga breeder natin sobrang magaling, talagang matatagal na nating breeder, kapag nagkaroon ng ganyan, naiba yung posisyon ng itlog yan sa loob, hindi po yan mailalabas kahit magaling ang breeder natin. Egg binding po talaga yan mga kaibon. Yan po ang isang dahilan. Kaya po ingatan po ninyo yung mga breeder ninyo na merong itlog na huwag mabulabog para po hindi magkaroon ng ganyan dahil ang hirap pong palabasin yan kung di tayo marunong. Madisgrasya pa minsan yung alaga natin, sayang. Pansinin po ninyo yung mga breeder po natin. Once po na kumain yan dyan sa labas at meron siyang itlog na malapit ng ilabas, kapag pupunta yan sa nest box, hindi na po yan minsan lumilipad. Gumagapang na lang po yan dyan sa cage papunta doon sa loob ng nest box dahil iniingatan niya na ma-deform yung itlog niya sa loob. Grabe rin kung mag-ingat yung mga breeder natin. Kaya po dapat sila din, ingatan din natin na sana wag bulabugin kapag merong itlog dahil yan din ang iniingatan nila. Maiba yung posisyon ng itlog dyan sa loob dahil hindi talaga yan mailalabas. So yan po ang dapat nating tandaan kapag merong breeder tayo na merong itlog. So yan po yung unang katanungan sa atin. Pangalawang katanungan,
Magandang araw po sir, sana masagot po ang katanungan ko. Ang parisang po ba na back-to-back torque par blue opaline split ino ay maglalabas ng Crimino Opa or ano po ba ang pwedeng ibuga? Salamat po, sana masagot po sir. Sa parisang ganito, back-to-back par blue opaline split ino, ang ilalabas po nitong inakay sa visual, maglalabas po ito ng Crimino Opaline. Maglalabas din po ito ng albino Bluetooth Opaline. So yan po ang pwede nilang ilabas sa visual. Sa non-visual naman, pwede ito maglabas ng par blue Opaline, possible split ino, at pwede ito maglabas ng Bluetooth Opaline, possible split ino. Halimbawa naglabas to ng kulay blue, non-visual par blue. Yun na po ang Bluetooth. Ang magiging ID nun, Bluetooth Opaline, possible split ino. So yan po ang pangalawa. Pangatlo, good day po Sir Mar. Tanong ko lang po sa parisan na blue opaline split ino possible Bluetooth at bio opa split ino possible Bluetooth. Paano po makonsider na Bluetooth na po sila sa pabuga na inakay na aanakin nila? Salamat po Sir Mar, naway po'y masagot nyo ang aking katanungan. God bless po. So bago ko po sagutin yung magiging inakay, magbibigay muna ko ng sarili kong opinion. Alam nyo mga kaibon, mula pa noon, ngayon lang ako nakarinig ng possible Bluetooth. So binago na ba ang pag-ID doon sa mga Bluetooth? Ang parisang kasing back-to-back par blue, kapag po naglabas yan ng non-visual par blue, wala pong ibang ID nun kundi Bluetooth. Bluetooth po talaga ang ID noon. Kahit sa ibang bansa, ganun din po talaga ang ID niyan, Bluetooth. Ang par blue mga kaibon, ang mode of inheritance ng par blue, autosomal recessive po yan. Ang dominant sa par blue, yan na po ang Bluetooth. So sana nagkaroon kayo ng idea. Sa ganitong klase ng parisan na back-to-back opaline split ino na Bluetooth, lahat po ng iaanak po nito, puro po yung par blue sa non-visual. Sa visual, puro po yan Crimino. Ganyan lang po ang ilalabas niyan. For example mga kaibon, meron kayong Bluetooth. Pinares nyo po yan sa non-visual na Bluetooth. Halimbawa, wala siyang dugo kahit par blue. Wala siyang kadugo-dugo kahit ano. Bluetooth lang ang meron ka. Ang iaanak po ng ganyang parisan, halos po ilalabas niyan, lamang na lamang lagi, puro po par blue. Kapag po ang parisan po ninyo, halimbawa back to back na Bluetooth na, lahat na po ang iaanak niyan, puro na po par blue. Sa karanasan ko sa pag-aalaga, ganyan po talaga ang lahat ng nagiging inakay niyan. Kung naalala nyo way back pandemya, lahat po ng alaga ko ganyan puro par blue. Kung matagal na po kayo sa YouTube channel natin at nakasubaybay kayo, lahat po ng alaga ko nun halos puro lang po par blue dahil yan talagang paborito kong kulay or mutation sa mga alaga natin. Puro par blue. Nang nagsimula kasi ako ng mag-alaga ng ibon, high school, alam nyo mga kaibon, talagang sobrang mahal. Sobrang mahal talaga ng par blue na Fisher. Nung sumikat yung Badilla mga kaibon, mas lalong nagmahal talaga yung mga par blue. Lalong lalo na nang sumikat yung Badilla. Shoutout sa Badilla Aviary. Lalo nang sumikat po sila dahil sa first in the world nila noon na nakagawa po ng par blue Danpalo. Nako po, yung mga Fisher noon na par blue talagang sobrang taas ng presyo. Ngayon halos din ay iniintindi yung Fisher na par blue. Kahit na yung Opaline nga, bihira na ang talagang pumapansin. So ngayon lang din po ako nakaalam. Ngayon lang din po ako nakarinig na meron ng possible Bluetooth. Kahit sa mga iba na nagpo-post, meron ako nakikita na possible Bluetooth. Hindi po magiging possible ang Bluetooth. Dahil po yan po talaga ang ID niyan. Basta ang parent po ang tatandaan po ninyo. Basta po nagpares kayo ng back-to-back par blue, nag-anak ng non-visual par blue, automatic po ang ID niyan Bluetooth. Sa ibang bansa, ganun din po yan.
Ganyan din pong ID nila, Bluetooth po talaga yan. Wala pong possible sa Bluetooth mga kaibon dahil yan na po ang ID talaga niyan. Kung meron kayong tinatawag na throwback, Parblo, ang parisan po noon, Parblo pinares po sa, for example, Parblo na visual pinares mo sa green na possible green na split sa Parblo. Ngayon, nag-anak ng blue. Yun na po ang tinatawag nilang throwback Parblo. So, doon kasi merong mga nag-ID ng possible doon na Bluetooth. Hindi po yun dahil hindi naman po back-to-back ang parent noon, Parblo. Pinares lang po yun sa ang parisan lang po noon, Parblo, at ang kapares po noon, split lang sa Parblo. Ang parisan na nag-aanak ng Bluetooth, back-to-back Parblo. Ang parisan na nag-aanak ng non-visual, Parblo. Ang ID talaga niyan, Bluetooth. Wala na pong iba. So, doon sa kaibon natin na nagtanong patungkol dito kay Sir, itong parisan ni Sir na back-to-back Bluetooth split ino, lahat po ang iaanak po nito, puro po Crimino sa visual, Crimino Opa. Sa non-visual, puro po yung Parblo. So, subukan mo pong i-breed, balitaan nyo po kami. Maraming salamat po, happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.